sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Charin ng Manresa, Quezon City. Pero dati ako nakatira noon sa North Caloocan. Loyal listener mo ako sa radyo since 2018 at nakasubscribe ako sa inyong YouTube channel since September 2025. Ang totoo niyan, kaibigan at kababata ko yung dati ninyong letter sender na si Jamiel, yung may title po na M2M. Siya nga pala ay sumulat po ako sa inyo dahil na rin sa pangungumbinsi sa akin ni Jamiel. Pero hindi ito romance o love story tulad ng ibinahagi niya. May pagka-horror po ito pero hindi naman kasing brutal noong Secret Society o yung mga latest ninyong in-upload, yung Meat Lover na story ni Gray. Papa Dudut, alam nyo ba na may level din ang third eye? Kapag mahina pa ang third eye mo, ang tingin mo sa multo ay parang mist lang o parang usok. Hanggang sa mag-level up ito at hindi mo mapansin ang pagkakaiba ng multo sa totoong tao. Gaya ng mga na-experience ko na akala ko ay tao, yun pala ay multo na. Sa totoo lang ay wala naman akong third eye pero biglang nagbago ang buhay ko nung gumawa ako ng isang bagay na pinagsisihan ko na. It happened noong grade 6 ako. Half day lang ang pasok namin, grade 4, 5 and 6. Kasi may seminar ang mga teachers pero may pasok yung lower level. Parati akong may baong lunchbox so hindi ako umuwi. Kaya nagstay na lamang ako sa room together with my classmates na may baon din. Yung classroom namin is pinakadulo and nakahiwalay sa other rooms. So eto na nga. After namin kumain ay nagpahinga muna kami ng mga kaibigan kong sina Katrina at Jamiel. Tapos ay nagkwentuhan kami hanggang sa maboard kami. Naisipan ni Katrina na maglaro kami ng Spirit of the Glass. Papa Dudut, natatandaan ko noon, kumuha kami ng malit na baso sa may lababo at si Jamiel ang nagdrawing sa sahig gamit ang chalk ng hugis square. Tapos ay may mga numbers and letters which serve as our Ouija board. At first sabi ko pa nga ay parang imposible namang gumana ito kasi drawing lang. We close the door, pati mga bintana at sobrang tahimik sa loob at maaliwalas. To be honest, Papa Dudut, ay hindi ako naniniwala sa mga spirits or entities. But it changed my belief after what happened. First try, nag-failed. Hindi gumalaw ang baso so we suggested to be more serious. And sabay-sabay naming sinabing, Spirit of the Glass, nandito ka na ba? The glass moved, pumunta sa direksyon ng yes. Lahat kami ay nagulat at nagtinginan eye to eye. Nagtayuan ang mga balahibo, nanginginig. Si Jamiel gusto nang tumakbo pero pinigilan namin ni Katrina kasi delikado if hindi matapos. We asked the name of the spirit and her name is Jovelyn. Tandang-tanda ko pa ang pangalan niya kasi ako mismo ang nagsulat ng letter sa sahig gamit ang chalk. And while ginagawa namin yon ay nag-iiba na ang ambience ng room. Dumidilim, sobrang init at amoy kandila, yung parang amoy ng may burol, as in amoy na amoy mo talaga ang kandila. Pinabuksan ko ang pinto kasi kakaiba na talaga. Muli kaming nagtanong sa spirito
kung ano ang edad niya noong namatay siya at sinabi niya through Ouija na isa siyang 11 years old. Siguro elementary pa lamang siya noong nangyari yon. Habang nagtatanong pa si Katrina noon, sa espiritu ay umiyak na si Jamiel. Dahil gusto na niyang tumigil. Gusto na niyang tumakbo sa labas. Hanggang sa hindi na natiis ni Jamiel ang takot, kaya ayon, tumakbo na siya. Tapos ay napatakbo na rin kami ni Katrina nang biglang gumalaw yung mga upuan sa tabi namin. At yun nga, Papa Dudut, hindi namin natapos ang Spirit of the Glass. At alam ko ang consequence noon kapag hindi natapos yon. Ibig sabihin ay hindi na isarang lagusan o portal sa mundo ng mga espiritu. At ibig sabihin din noon ay malayang makakalabas at masusundan kami ng mga espiritu, lalo na yung tinawag namin na si Jovelyn. Kinagabihan ay nagkasakit ako. Mataas ang lagnat ko noon at doon na rin nagsimula akong mabangungot, Papa Dudut. May nagpapakitang batang babae duguan sa harapan ko at galit ito sa akin. Siyempre natakot ako. Pinilit kong magising. Pagdilat ng mata ko, akala ko ay tapos na ang kababalaghan pero hindi pa pala. Dahil pagbangon ko ay nakita kong may figura na anyong batang babae ang nakatayo sa nakasarang pinto ng aking kwarto. Hindi malinaw ang itsura niya kasi parang usok lamang siya na nagkokorting bata. Pero malakas ang kutob ko na yung nakikita ko ay yung ding bata na nakita ko sa aking panaginip. Nung gumaling na ako ay kinumbinsi ko noon sina Jamiel at Katrina na ipagpatuloy namin ang Spirit of the Glass sa classroom namin para tapusin na ang ritual na ginawa namin. At para maisara na ang portal na nabuksan namin pero umayaw na si Katrina. Si Jamiel lang noon ang ready. Sabi naman ng albularyong nakausap ko ay kailangan daw na kumpleto kaming tatlo since kami ang nagbukas ng portal. Kaya kaming tatlo din ang magsasara. Pero dahil sa ayaw na nga ni Katrina, wala akong magawa noon. At saka matatapos na rin ang klase namin noon kaya pagkatapos noon ay hindi ko na nakita pa si Katrina. As for Jamiel, nalaman kong hindi siya naapektuhan at hindi naman daw siya ginagambala ng kung anong espiritu, pero todo ang paghingi niya ng sorry sa akin. Dahil siya ang unang kumala sa Spirit of the Glass na ritual. Kaya hindi ito natapos. Handa naman daw si Jamiel na tulungan ako sakaling magkaproblema daw ako sa mga multo o espiritong nagpapakita sa akin. Samantala pagkatapos nga ng Spirit of the Glass na yon, ay doon na nagsimula na makakita ako ng mga kaluluwa at iba pang elemento. Pero dahil hindi naman talaga inborn sa akin ang pagkakaroon ng third eye, ay malabo ang pagkakakita ko sa kanila. Sinubukan kong ipasara ang nabuksan kong third eye. Pero ilang albularyo o espiritista na ang nilapitan ko noon pero hindi sila nagtagumpay. Kaya sa huli ay tinanggap ko na lamang ang sinapit ko. Lumipas naman ang maraming taon, nakapagtapos ako ng pag-aaral ng cum laude at hindi nagtagal ay natanggap agad ako sa trabaho sa isang BPO company. Pero kakasimula ko pa lamang noon. Sa trabaho ay marami na akong nakita at na-experience na nakakatakot. Dahil ang buong opisina namin ay haunted. Papadudot nakakatakot talaga yung mismong floor namin. As in sobrang dami mong mai-experience. Nandun yung bigla-biglang naglalak yung cubicle sa CR kahit na walang tao. May makikita kang ulo sa office ni boss kahit wala namang tao doon. Kitang-kita daw sa CCTV na may kumukuha ng tubig sa dispenser sa pantry kahit na sarado ito. Pero ang ikukwento ko ay yung experience ko mismo. Naging intern TL ako sa company na ito. At isa sa mga task ko ay mag-train ng mga newbies kasama ang iba pang mga intern TLs. 3 kaming interns noon at ako ang parang leader sa aming 3.
Silang dalawa, ang ginagawa ay mag-floor walk at maghintay kung may magtatanong na agent. Ako naman ay nakatapat sa laptop ko para ayusin yung mga info at data ng mga agents. Nasa prod kami na kami-kami lang ang nandun. 3 interns at 30 newbies. Marami pang bakanting stations. But since hindi namin na-occupy lahat, nakapatay ang ilaw sa mga station na wala namang bakante. Nasa likod ako at medyo malayo sa mga agents. Hindi ako mapakali at parang ibang pakiramdam ko. Kaya tumayo ako para puntahan sila. Nag-floor walk na lamang din muna ako. Nagkwekwentuhan kaming mga interns nang may mapansin ako sa part ng prod na madilim. Parang may tao. Sabi ko sa co-interns ko. Hanggang dito na lang ba lahat ng mga newbies? Wala na ba sa likod? Oo daw, sabi nilang dalawa. Kaya ako pumunta sa side kung saan ako may nakita. Sumama sa akin yung dalawa, papadudod sina Mary at Gino. Nagulat sila kasi bigla na lang gumalaw yung upuan na nakatak sa cubicle at humarap sa amin. Kitang-kita ko yung babae na nakaupo at umiiyak na humarap sa amin. Si Mary sumigaw kasi nung nagulat siya, napakapit siya sa akin at napasigaw siya nung makita niya yung babae na nakaupo sa upuan. Nagtakbuhan kami. Sabi ni Mary ay first time niya daw makakita ng multo. Hindi ko masabi na napakapit kasi siya sa akin kaya nakita niya din kung ano ang nakikita ko. Pagkatapos ng karanasang yon, ay hindi na tumuloy yung 2 intern na sina Mary at Gino. Habang ako ay tumagal pa ng 2 buwan sa kumpanya bago ako nagpasyang mag-resign. That time kasi ay lalong lumala yung mga nararamdaman ko sa opisinang yon, papadudot. Tapos ay sobrang toxic pa ng mga boss ko kaya nag-quit na ako. Since hindi na healthy yon para sa aking mental health. Samantala ang kagandahan sa pagiging cum laude ay madali akong makahanap ng trabaho. So yun na nga, na-hired ako sa 2nd kumpanya. Newbie ako nito and isa sa nakakainis pag newbie ka sa isang BPO ay kailangan niyang magsayaw o mag-perform, which is nakakainis sa side ko. As socially awkward ako at may pagka-introvert. Yung grupo namin ay nag-practice sa prod na bakante. Nag-uwian na kaya kami-kami na lamang ang nandoon. And yung ibang part ng prod ay madilim. Nakita ko na agad yung bata na nanonood sa amin. Tinitingnan-tingnan ko lang siya. Hindi ko napansin yung isa kong kagroup ay pinagmamasdan pala ko. Ate Chari, kanina pa kitang tinitingnan. Ano bang tinitingnan mo sa madilim na part ng prod? Tanong niya sa akin na itago na lang natin sa pangalang Jane. Ako naman ay napangiti and since na-discover ko na makikita ng walang third eye ang multo kapag napahawak ito sa may third eye. Tumingin ako sa batang multo at humawak ako kay Jane. Bigla daw bumigat ang ulo niya and maya-maya ay hinimatay. Kaya kami dinala namin siya sa clinic. Hindi ako umalis sa tabi niya kasi nakonsensya ako sa ginawa ko sa kanya. Nung nagkamalay siya ay bigla siyang nagsabi na nakita niya ang bata sa park kung saan ako nakatingin. Tapos ay bigla na lang daw siyang nahilo. Nagsorry ako sa kanya. Ang sabi ko ay magdasal na lamang siya. After a week ay nagkaroon ulit kami ng training para sa mga newly hired na tulad ko. Pagpasok pa lang ng training room ay nakita ko na kaagad yung babaeng nakatayo sa sulok. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay alam ko na kaagad na hindi ito ordinaryong tao. May kakaiba sa kanya. Kaya ayon, tinitingnan-tingnan ko lang siya hanggang sa matapos ang training week namin at sasabak na kami sa production. Nakita ko ulit yung babae, nakatayo lang siya sa poste na malapit sa station ng team namin, papadudot. Tinanong ko yung SME namin, Miss Dayan, may trainee ba kayo na namatay?
Nagulat siya at nagkwento. May trainee daw na after ng graduation ay naaksidente at namatay. Dinescribe ko sa SME yung babae at nagulat sila kasi saktong-sakto ang pagkakadescribe ko. Pati yung hobby niya na tumayo at sumandal sa poste habang nakikinig sa discussion. Ang creepy pa doon kasi pumupunta siya sa likod ng mga newbies at tinuturo kung ano ang gagawin. Samantala kahit na may mga nagmumulto dito sa second company na pinasukan ko ay hindi naman ako nag-resign. Kasi tahimik at hindi naman ang gugulo sa amin ang mga multo na naroroon. At saka natuto na rin po ako na huwag pansinin ang mga multong yon dahil napag-alaman ko na ayaw nilang nagagambala sila. Kaya kapag may multo na lumalapit sa akin ay hindi ko na lamang pinapansin. Sa kabilang banda ay muli kaming nagkita ni Jamiel na noon ay nag-aaral na ng medicine. Nagkwentuhan kami at nasabi ko sa kanya na nasanay na ako sa buhay na may third eye. Pero sinabi niya na meron siyang kakilala na pwedeng makatulong daw sa akin para maisarado ang aking third eye. Dahil naman sa kagustuhan kong bumalik sa dati ang buhay ko ay pumayag ako at dinala ako ni Jamiel sa isang psychic na makakapagsarado raw ng third eye ko. Itago na lang natin ang pangalan ng psychic sa pangalang Ingrid. Ayon kay Jamiel, si Ingrid daw ang tumutulong sa kanya para hindi siya magambala nung multo ni Jovelyn na tinatawag namin noong nag-Spirit of the Glass kami, noong grade 6 kami. Ayon kay Jamiel, pagkatapos niyang tumakbo sa kalagitnaan ng Spirit of the Glass ritual, ay hindi rin daw siya tinigilan ng multo ni Jovelyn at madalas itong magpakita sa kanyang panaginip. Kaya makalipas daw ng 3 araw simula noong Spirit of the Glass event na yon ay nilapitan nila ng mama niya si Ingrid. At ito raw ang gumagawa ng paraan para hindi na raw siya magambala pa noong Jovelyn. So mabalik na tayo. Agad na sinagawa ni Ingrid ang ritual para maisarado ang third eye ko. Halos 1 oras din yon at nakaramdam ako ng sobrang pagkahilo. As in umiko talaga ng literal ang paningin ko. Nang matapos ang ritual ay ginarantiya naman sa akin ni Ingrid na sarado na ang third eye ko. Pero hindi ko makumpirma kasi hindi ko maidilat ang mga mata ko dahil kapag dinilat ko ay nahihilo ako ng malala. Samantala si Jamiel ang naghatid sa akin pa uwi ng bahay ko. Pagkatapos noon ay dumiretso na ako sa kama. Kasi masama na noon ang pakiramdam ko. Hindi nagtagal, kinagabihan ay nilagnat ako ng matindi. No choice na ako kundi ang tawagin ang supervisor ko at HR na hindi ako makakapasok sa trabaho kinabukasan. Dahil sobrang masama na ang pakiramdam ko. Pinayagan naman akong umabsent provided na magdala ako ng medical certificate pagbalik ko. So yun na nga papadudot, halos 3 days akong bedridden dahil hilong-hilo ako at hindi talaga ako makatayo noon. Sa ika-4 na araw ay dinala na ako sa ospital para magpa-check up. Doon ko rin napansin na may nagbago sa akin. Habang nakakonfine ako noon sa ward ay napansin ko kaagad na may mga taong lumapit sa akin. Nung una ay hindi ko pinapansin kasi baka akala ko ay mga doktor or nurses lang. Pero nang titigan ko silang mabuti ay nagimbal ako papadudot kasi yung mga lumapit pala sa akin ay mga multo. Natakot ako at na-realize na hindi nagtagumpay si Ingrid na maipasara ang third eye ko. And the worst, lalong luminaw ang pagkakakita ko sa mga multo. Kung dati parang malabo at parang usok lang din sila, ngayon ay malinaw na ang kanilang mga mukha. Dahil dito ay lalo akong natakot at halos mabaliw ako noon kasi first time kong makakita ng totoong multo na malinaw. Sa kabilang banda noong dinalaw ako ni Jamiel ay ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nagpakita agad siya ng concern at sasabihin daw niya kay Ingrid ang mga nangyari sa akin at ipapasara ulit namin ang third eye ko. Pero tumanggi na ako kasi baka lalong lumala lang. Hindi naman nagtagal ay bumuti na ang pakiramdam ko at nakauwi na ako sa bahay. Pero noong bumalik na ako sa trabaho ay hindi na ako naging komportable
dahil nakita ko na ang itsura ng mga multo doon at sobra akong nabothered. To the extent na hindi na ako makapag-concentrate noon sa pagtatrabaho. Kaya ang ending, nag-resign na lamang ako at nagpahinga muna sa bahay ng ilang buwan. Pero habang walang trabaho, ay nag-reselling muna ako ng Himalayan salt lamps. Sa mga araw na wala akong permanenteng trabaho, pinag-aralan ko kung paanong mamuhay ng mas malinaw ang third eye. Nag-research din ako at nadiskubre ko ngang may mga levels talaga ang pagkakaroon ng third eye. Bali nasa second level na ako kung saan ay nakikita ko na ng malinaw ang mga multo. Ang next level ay yung nakikipag-usap na sayo yung mga multo, which is sayo kung mangyari kasi baka hindi na kayanin ang isipan ko at mawala na ako sa katinuan. Samantala sa muling pagkikita namin ni Jamiel ay tinulungan niya akong makahanap ng bagong work. Nagkataon na yung tiyahin ng boyfriend niya ay nagwo-work sa isang museo sa Maynila at etong naging backer ko nang mag-apply ako doon. To make the story short, natanggap naman ako at nagsimula din agad matapos kong makumpleto ang mga requirements. Nung unang pasok ko ay nagkataong Nutrition Month noon, so ang isang bahagi ng museo ay nakalaan para sa nasabing event. The museum is creepy, to say the least. It is one of the oldest buildings in Manila as it was built even before the First World War. So to say that there are countless creepy stories for this place is an understatement. It has 2 stories but during this time, first floor pa lamang, yung bukas kasi under renovation yung second floor. And going back, pandemic pa noong time na ito kaya limited time lang open yung museum. Usually during events like Nutrition Month, Teacher's Day or private bookings like field trips. Konti lang din yung mga tao that time, usually hindi aabot ng 20 per event which lasts the whole day. May isang hall na tawagin na lang nating Heroes Hall and even yung hall na ito ay may mini hall pa na tawagin na lang nating History Hall kung saan ay ginaganap yung event since konti nga lang ang mga guest. Pagpasok mo pa lang sa hall ay may thermometer na with automatic alcohol dispenser. This one with voice pa telling you if normal yung temperature mo or abnormal. The thermometer usually takes 5 to 10 seconds before reading your temperature, then automatic ay iilaw yung ilalim at magde-dispense ng alcohol. Dumaan ako sa harapan ng dispenser tapos ay nagulat ako at biglang nagsalita yung dispenser ng abnormal temperature before lighting up and dispensing the alcohol. Medyo na creepyhan na ako nito kasi I was the only one there sa harapan ng dispenser. Iniisip ko na baka hangin lang or na-misread na langaw or what, kaso I tried it. 5 seconds pa bago ako na-read. My temperature that time was 36 at normal daw. Pero naaalala ko yung na-read ng thermometer na abnormal ay 14. Meaning malamig yung na-read niya. And then I asked my supervisor about this and she said, baka nag-high lang sa'yo. Nakala ko ay joke but kwento-kwento ng mga staff na marami na talagang unexplainable stuff sa museum. Fast forward, pumunta ako sa office to do some work. Mag-isa lamang ako sa office that time since lahat ng staff ay nag-aasikaso ng event. The office is so long and divided by this huge cubic hall. So pag nasa isang side ka ay hindi mo makikita ang other side. I was working when suddenly ay may narinig akong kumakaluskos na mga gamit sa kabilang side at gumagalaw yung upuan. Hindi ko pinansin yon, thinking na baka may bumalik ng office to work or something. Maya-maya ay bumalik ako sa event and then I asked my supervisor if may tao ba sa office kasi may gumagalaw sa kabila ng mga gamit at upuan, to which she replied, "Ha? Wala, ikaw lang ang pumunta sa office. Lahat kami ay kanina pang nandito." E nung kinuwento ko yung mga nangyari, she said, "Uy, baka nagpakilala sa'yo. Bagong mukha ka kasi."
At yun na nga papadudot. Pagkatapos noon ay naging sunod-sunod na ang pagpapakita at pagpaparamdam sa akin ng mga entities na naroroon sa museum na yon. Especially doon mismo sa office part kung saan ako nagwo-work. May mga nakita ko mga multo ng bata, white lady at itim na figure na bagamat hindi lumalapit sa akin dahil palagi akong may dalang rosary. Pero alam ko na hindi ito gagawa ng kabutihan sa akin once na lumapit ito. Pero papadudot, ang pinaka-worst na na-experience ko ay sa mismong museo sa painting section. Admirer ako ng mga paintings ni Fernando Amorsolo. Pero napansin ko na sa lahat ng mga paintings na naroroon, yung mga paintings lang niya ang tila pinamamahaya ng mga multo. Oo, doon nakatira ang mga multo sa museo. Paano ba yun nasabi? Isang beses kasi, habang naglalakad ako noon para sa inspection ng mga paintings and other museum stuff, ay kitang-kita ko kung paano lumabas ang mga multo doon sa painting. As in parang naging portal nila ang mga paintings para makapunta dito sa mundo natin. Hindi ko naman yun nakita sa ibang paintings na pininta ni Juan Luna, Carlos Francisco, Vicente Manansala at iba pa. Yung paintings lang talaga ni Fernando Amorsolo ang pinasukan at nilalabasan ng mga multo. Samantala tumagal lang ako ng 1 taon sa museo na yon, tapos ay nag-apply ako sa isang government agency, ang Social Security System or SSS. Dito ako nagwo-work sa isang satellite office sa Quezon City at hanggang ngayon ay dito pa rin ako nagwo-work. Sa ngayon, papadudot, ay normal na rin ang buhay ko kahit nabukas pa rin ang third eye ko. Sa tinagal-tagal ng panahon ay natuto na rin po akong dedmahin ang mga nakikita kong hindi pangkaraniwan. Pero sa kabila nito, wala akong pinagsisihan dahil lalo akong napalapit sa Diyos dahil sa nangyari sa akin. Mas nakilala ko ang aking pananampalataya at mas tumibay ito dahil sa kabila ng mga nakikita kong kababalaghan ay umaapaw naman ng blessings ang ibinibigay sa akin ng Panginoon. Papadudot, ito lamang ang may babahagi ko sa inyo ngayon. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Chari. Maraming salamat, Chari, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Natatandaan din namin yung kwento ng kaibigan mong si Jamiel na kamakailan lang ay tinampok natin dito sa Papadudod Stories. Ayon nga sa mga paranormal experts, ito ay psychic vision or spiritual eye. Ang third eye ay responsable sa mga nakikitang entities at aura. Nakikita at nararamdaman nito ang enerhiya ng tao o hayop man o mga espiritu. May kakayahan ng third eye na palakasin ng tao ng higit sa karaniwan or spiritual powers. Sa pamamagitan ng third eye ay maaaring makita ang nakaraan at mangyayari pa lamang. Maraming nakikita ang third eye na hindi nakikita ng pisikal na mata. Kilala ang third eye bilang pang-anim na pandama ng tao o sixth sense. Lahat ba ng tao ay may third eye? Ayon sa mga eksperto, oo. Lahat ng tao ay may third eye. Sa iba't ibang channel nga lang bukas. Iba't ibang level or antas or uri at frequency o lakas. May mga tao na bata pa lamang ay bukas ng third eye at tinatawag itong gift, kung saan ay nakakakita na sila ng iba't ibang mga nilalang na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang mga mata. Mga ka-online, ang third eye ay isang espesyal na regalo na dapat gamitin ng may pagka-responsable para maiwasan ang mga maling impormasyon at mensahe. Dapat na ihiwalay ang sarili sa anumang impluwensya ng ibang pansariling paniniwala o magpapadala sa emosyon. Basta patuloy ka lang na maging konektado sa mga mensahe ng mga divino, magagabayan ka sa tamang direksyon. At pinapaalala ko lang sa inyo na ang katalinuhan ng third eye ay dapat nakaagapay ng may pusong pagmamahal at kapangyarihan. At siguraduhin ninyong dala ito tungo sa buhay ng may intensyon ng kapangyarihang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa at sa mundo. Matakot, kabahan sa mga kwentong
nakakagimbal. Saga Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ang buhay ay mahiwaga, laging